Paano kung mapunta ka sa isang lugar na parang walang katapusan? Hello? Anyone there? It's beautiful. Sobrang hype na hype ako dito kasi ang ganda ng mga short films niya from YT na pinanggalingan nga nito. Kaya kung fan ka ng mga phone footage films, then malaki yung chance ang magugustuhan mo rin to. Tungkol ito sa isang lalaking nagmamay-ari ng isang furniture store kung saan meron siyang matatagpo ang lugar. Ito ay isang lugar na sobrang lawak pero halos walang kalaman-laman. Siyempre, nagko-curious siya kung ano nga ba yung lugar na to, kaya naman dito nga siya magsasama ng iba pang mga tao para libutin at alamin kung saan ito papunta. At sa pag-ikot-ikot nga nila sa loob nito, dito nga nila hahanapin yung daan palabas bago sila tuluyang mahanap ng mga nagtatago dito. Title ng movie, The Backrooms. Again, kung sasabihin nyo, ay parang napanood ko na yan sa YT ah. Oo, nasa YT yung original nito and hinire ng A24 yung mismong gumawa din doon mismo. Basically, kung ano yung napanood nyo doon, ganon din yung makikita nyo dito with a higher budget. Ito yung YT channel niya by the way sa mga hindi pa nakakapanood ng mga short films niya and legit, kinikilabutan ako sa mga videos niya, lalong-lalo na yung rolling giant na nangahabol doon sa loob ng mall. Isipin mo habulin ganyan sa Trinoma or SM North ganyan. Hali kung sa Greenbelt or Glorieta habulin yan eh, kasi for sure, maliligaw yan. So again, this film is inspired or based sa works nga ni Kane Pixels or Kane Parsons nga from YT and siya yung pinakabatang director na hinire ng A24. I'm excited kasi younger director, so mas fresh yung approach and fresh yung mga ideas for future films, diba? Yung Backrooms na short films, sa kanya yon. Pero yung idea ng creepiness ng mga backrooms, matagal na rin itong tumatakot sa maraming tao eh. Nakakatakot kaya yung mga lumang malls, buildings, mga office, tapos walang kalaman-laman, tsaka mga bintana. Isipin mo ang lawak niyan, hindi mo alam saan dadaan or pupunta kasi para siyang maze, di ba? May mga random stuffs pa here and there. Tapos, wala ngang mga bintana in pinto kung saan ka nga makakalabas. Hindi nyo nakakakilabot dito eh. Kasi kung biglang may lilitaw dyan na hahabol sa'yo, hindi mo alam kung saan pupunta or magtatago eh. Di ba ang creepy nun? Ito pa palang interesting part nga ng plot ng film na to is yung ililigtas nga siya nung psychologist niya. Diba? Psychologist of the year kasi may concern talaga siya sa pasyente niya eh. Again, if familiar nga kayo sa YT version nito, mostly doon naka-POV or found footage format nga. So I'm not sure on this one kung makakapture niya yung creepiness ng short film since hindi nga to found footage. Trailer may mga found footage part pero parang kukunti lang din. So siguro partly lang. So I hope na magagamit nila yun ng maayos. Based on the trailer, ang creepy pa din naman nung nagawa nilang backrooms eh. Pero let's see kung paano nila i-explore yun dito. Kita ko nandito nga yung mga patong-patong na mga gamit, may mga random lamps and everything everywhere. Tapos meron din yung random na parang terrace ganon na may pool chair pa. I know na there's a whole backstory pa nga on the short film na sana hindi nila masyadong laliman in a way kasi ang flair din naman ng backroom short films is the mystery kung ano yung lugar na yon. Kasi alam mo yon, there's a beauty in not knowing din. Pero if masusulat naman nila na maayos, pwede namang hindi. Pero tignan natin. Pagka-sci-fi din kasi yung original backstory nga nito and may pinakita nga din sila mga naka-hazmat suit nga from the trailer so possible na sundan nga rin din talaga nila yung original. Sana maging maganda pa rin yung story, sana hindi nila ipilit na habaan or dugtungan and sana makapture pa rin nga nila yung creepiness and dread ng original short films. Talaga maging maganda to para masundan and magawan din ng movie yung Rolling Giant. Again, ang title ng movie ay Backrooms and ipapalabas na nga ito sa ibang bansa on May 29. I'm not sure if dito ganun din ba or mas maaga. So, abangan na lang natin.